Kaya ba talagang solusyonan ng Pangulo itong problema sa matinding korupsyon sa mga infrastructure projects natin? Alam niyo, minsan nakakapagod kasi makakadinig tayo ng mga press release at statement, katulad ng nakaraang SONA ng Pangulo, pero walang konkretong solusyon. Ako po ay may suggestion sana. Kasi minsan nagiging lip service, importante magkaroon ng policy reform. Ang suggestion ko sana dito sa sinasabi ng Pangulo na magbubuo siya ng team para tingnan itong mga korupsyon sa mga flood projects, ay instead na team, kailangan sana ito ay maging multi-stakeholder group. Ano pong ibig sabihin natin ng multi-stakeholder group? Itong titingin na to sa audit ng infrastructure projects, dapat may representation mula sa gobyerno, mula sa industriya ng construction, at mula sa mga independent civil society. Bakit importante ang independent civil society? Paano ba nangyari yung mga korupsyon na yan kung hindi dahil sa connivance ng private sector at ng gobyerno? So, importante na may independent at tunay na civil society na titingin sa mga usapin na yan. Bakit kailangan ng representative ng industriya? Sila yung nakakaalam sa operasyon nila. At mahalaga din na i-demand natin ng accountability sa kanila na mag-set up ng ethical standard kung paano ba nag-implement ng mga government projects at paano sila nag-i-interact sa gobyerno. Ngayon, ano ang gagawin ng multi-stakeholder group na to? Meron akong naisip na 5 function maliban doon sa sinasabi ng Pangulo na audit ng mga infrastructure projects. Tingin ko hindi lamang sapat na tingnan kung maayos ang pagkakagawa at materyales na ginamit sa mga infrastructure projects na to. Pangalawa, importanteng tingnan kung consistent ba to sa medium-term infrastructure program ng bansa. Makakatulong ba talaga to sa paglago ng ekonomiya? Consistent ba to sa mga disaster preparedness program natin at yung adaptation program natin? So mahalaga na yung mga infrastructure project na to ay naaayon sa mga plano, hindi yung mga insertions lamang habang ginagawa ang national budget natin. Importante din na yung multi-stakeholder group na to ay siguraduhin na may access to information ang taong bayan. Dahil libo-libong infrastructure projects po ang pinag-uusapan natin. So hindi kaya na isang team lamang ang tumingin at mag-audit dito. Kailangan ang mga mamamayan ay may kakayahang mag-check ng mga infrastructure project na to. Kaya importante yung access to information. At ang isang multi-stakeholder group ay maaaring maging oversight para siguraduhin kung ano ba ang mga impormasyon na inilalabas ng gobyerno tungkol sa mga infrastructure projects na to. Pang-apat na function ng multi-stakeholder group na to, siguraduhin na may similar formation sa regional at the local level. Bakit kailangan ng regional and local level? Dahil sabi ko nga po, libo-libo ang infrastructure projects na to. Kailangan may participatory audit, monitoring, planning at the regional and local level. Panglima, kailangan nating siguraduhin na ang magpa-participate sa multi-stakeholder na ito ay mga tunay na civil society. Kasi alam nyo, nakikita natin yan sa mga iba't ibang inisyatibo. Minsan may peking civil society, diba, na sumasali sa mga ganitong usapin. So kailangan masigurado na may track record at expertise ang mga civil society at communities magpa-participate dito. Pang-anim pala, kailangan imandato ang multi-stakeholder group na to na mag-produce ng annual report kung ano ba ang naging progress nila dito sa mga mandatong inilatag natin. Ito pong sinasuggest natin ay hindi na nangangailangan ng batas. Maaaring mag-issue na lang ng executive order ang Pangulo para i-implement ito. Dahil ang participatory audit ay bahagi na ng maraming batas natin. Inherent na yan sa governance structure natin. Pero hindi na i-implement ng maayos. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng national level oversight para dito sa tinatawag natin open infra, masisigurado natin na mai-implement ang mga monitoring, participatory audit ng mga infrastructure projects ng gobyerno. Nakaka-frustrate na po kasi talaga. Dahil sa dami ng tax na binabayaran natin, nakukurakot at binubulsa pa ng mga politiko itong pera na binabahid natin sa gobyerno. Kaya minsan kahit nakakapagod, wala tayong choice kung hindi mag-participate sa governance and monitoring ng ating gobyerno. Dahil ito lang ang natatanging paraan para yung tax ng ina mo, mabantayan mo.